Minamamadali na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagsasaayos sa mga natitirang strategic deficiencies ng Pinas para makaalis na sa tinaguriang gray list ng mga bansang binabantayan dahil sa money laundering. Paliwanag naman ng AMLAC, kung hindi ito masusolusyonan agad, posibleng maapektuhan ng mga OFW na nagpapadala ng pera sa bansa. Alamin kung bakit sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Ipinag-utos ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang agad na plansyahin taon ang mga natitirang gusot ng ahensya kaugnay strategic deficiencies nito. Ito ay upang tuluyang makaalis ang Pilipinas sa gray list o ang listahan ng mga bansang mahigpit na binabantayan ng watchdog na Financial Action Task Force dahil sa posibilidad ng money laundering at pagbibigay ng suportang pinansyal sa mga terorista. The Philippines is aiming to address all these deficiencies within 2024 and to trigger the exit process from this FATF gray listing. Ngayong buwan na rin kasi dapat ang nakatakdang deadline ng Pangulo para sa AMLAC buhat ng i-flag ng FATF ang Pinas noong June 2021. Matapos nitong makitaan ng kakulangan ang ahensya kaugnay sa pagpasok at paglabas ng mga kahina-hinalang ilegal na pera. Mula sa 18 strategic deficiencies noong 2021, 8 na lamang ito ngayong Enero. Kabilang dito ang pagpapataas ng registration sa AMLAC ng mga designated non-financial business and professions tulad ng mga abogado, accountants at jewelry shops. Ang pagkokontrol upang mabawasan ang panganib sa mga kasinong may narbong pa-excursion sa mga opisyalis ng gobyernong gamit ang pondo ng publiko. Pagpapakita ng Pilipinas na iniimbestigahan at nililitis nito ang mga dawit sa money laundering at pagbibigay ng kaukulang parusa laban sa mga hindi rehistrado at illegal na remittance operators. The most challenging item is regarding terrorism financing prosecution. We need to file more terrorism financing cases, and the one in charge with complying with this action item is the law enforcement agencies, including the AMLC. Ayon sa AMLAC, kailangan na itong maayos sa lalong madaling panahon. Dahil kung hindi, we will eventually enter the blacklist. And perhaps you already know kung sino-sino yung mga nasa blacklist. It's already public, yung Iran, yung North Korea, also recently Myanmar. At sakaling mapasama sa blacklist ang Pinas, masasapul raw ang mga overseas Filipino workers. Bukod kasi sa tataas ang bayad sa remittance o pagpapadala ng pera, hihigpit din raw ang mga requirements at malaki rin ang posibilidad na ma-deny ang mga transaksyon. One of the repercussions is the effect on our transactions of our OFWs. Our OFWs usually send remittances to their families here in the Philippines. If we will be blacklisted, the FATF will impose countermeasures on the Philippines and international financial transaction of Filipino abroad. Umaasa naman ang pamahalaan na makakaalis ang bansa sa naturang gray list ngayong 2024. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.